Oras alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalan. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Biyernes, April 17, 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado. Ako naman ang inyong kapuso, Mark Makalalan. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, arestado na. Sa kanyang social media post, kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakadetain ngayon sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic ng walang kaukulang dokumentasyon. Nasa kusaya umano siya ngayon ng mga Czech authorities. Batay sa impormasyon mula sa palasyo, nakikipag-ugnay ng mga gobyerno sa Czech Republic para mailatag ang mga legal na proseso para sa maayos na pagbabalik sa Pilipinas kay Ko sa lalong madaling panahon. Markado! Napakalaking balita po niyan mga kapuso. Lalo't itong si dating Congressman Zaldico ang itinuturing na isa sa mga nasa likod po ng mga bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control project. So sa pamamagitan po niyan posibleng maiuwi siya sa bansa at makapagbigay na rin ng kanyang mga testimonya para mabigyang linaw po lalo yung issue ngayon. Markado! Samantala, isang OPM artist o rapper at 6 na kasamaan inaresto dahil sa umano'y illegal na pag-iingat ng armas at illegal na droga. Ayon kay PNP CDG NCR Director Colonel Giagi, inaresto ang rapper na si Elias Avi at 6 na iba pa sa bisa ng search warrant sa barangay Laging Handa, Quezon City. Sa nasabing operasyon, nakuha sa mga suspect ang iba't ibang illegal na droga tulad ng cocaine at hihinalang marijuana at caliber 9mm pistol na itinuturing na loose firearm. Ipagharap ng mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga naaresto. Markado! Bagong robbery group na nanguhold up sa mga convenience stores sa Calabarzon, nasukol ng PNP Region 4A. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Melanie Martires, hepe ng Regional Public Information Office ng PNP Region 4A. Ito ay ang Hizon Robbery Hold-Up Group. Naresto ng mga pulis ang mga miyembro ng grupo kabilang ang kanila umanong leader na isang dating miyembro ng PNP. Bago nasukol, nagkahabulan muna at nakaengkwentro ng mga pulis ang mga miyembro ng grupo na nang hold up ng 2 convenience stores sa San Juan, Batangas. Markado! Babaeng trainee nagreklamo ng panggagahasa laban naman sa kanyang assistant instructor. Nangyarang muna yung panggagahasa sa 23 taong gulang na babaeng police trainee sa Cordillera Training Center sa Teachers Camp, Baguio City. Naganap ang unang insidente noong Enero nang ipatawag ang biktima para magtungo sa barracks ng suspect at doon ay ginahasa. Habang ang pangalawang insidente naman ay nangyari noong Pebrero sa barracks pa rin ng inireklamong instructor. Markado! Hindi bababa sa 10 individual inaresto ng PNP CIDG sa Surigao del Norte dahil sa paihi sa petrolyo. Sinagawa ng mga operatiba ng PNP CIDG Surigao del Norte ang operasyon sa Panataw Port sa bayan ng Claver. Nakumpiska ang isang trailer tanker na naglalaman ng 20 drum na puno ng diesel, 2 unit ng water pump, hose at isang motorized bangka na muna ginagamit sa paihi operation. Sa pagtayo ng otoridad, aabot sa 5.6 million pesos ang mga nakumpiskang petrolyo. Markado! 2 tao na sawi habang 7 iba pa naman sugatan sa pagsabog ng isang tangke ng LPG sa barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Wasak na wasak ang bahay na pinagsabugan na nagsisilbi umunong refilling station ng mga LPG tangka, habang nadamay naman ang iba pa. Sa lakas ng impact ng pagsabog, nagkabasag-basag din ang windshield ng ilang sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay. Inaalam pa ang sanhi ng insidente habang inaalam pa ang pagkakalanlan ng 2 nasawi. Markado! At 2 pulis sugatan ng atakihin at kagatin ng isang lalaki sa Marikina City. Kinilala ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin ang suspect sa alias na Freddy na isang construction worker. Ayon sa impormasyon, nirespondihan ng mga pulis ang suspect na nagwawala sa rooftop ng isang bahay sa isang subdivision sa barangay Marikina Heights. Pero bago maaresto ang suspect, kinagat muna sa tagiliran ng isang pulis at sa kaliwang tenga ang isa pa nang subukan siyang pakalmahin ng mga otoridad. Markado! Sa ibang mga balita, presyo ng mga produktong petrolyo malabo nang magbalik sa dating presyuhan.
Yan ang binagyan ni Energy Secretary Sharon Garin sa kabila ng posibleng panibagong rollback na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Dahil mo yan sa dami ng mga nasirang barko, oil fields, oil facilities at refineries sa ibang bansa bunsod ng gera sa Middle East. Sa pagtayo naman ng oil industry source, posibleng umabot ng 18 pesos hanggang 20 pesos ang posibleng matapiyas sa kada litro ng diesel habang 2 pesos hanggang 3 pesos naman sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Markado! Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela hindi naging abala sa maraming motorista. Sa Quezon Avenue at Philcoa sa Quezon City hindi naging pahirapan ang masasakyan ng mga pasahero kahapon dahil yan sa libreng sakay na inalok ng Quezon City, LGU at ng Kamara. Ganyan din ang sitwasyon sa maraming lugar bagaman punuan ng ilang jeep sa Marcos Highway at sa mga lansangan sa Pasig, Marikina at Antipolo City. Markado! Dapat yung mga libreng sakay na yan, dapat naka-standby palagi yan. Para pag nakitang may mga naiipon na ng mga pasero, masyadong marami at mahaba na yung pila, dapat makaka-responde agad sila Umano'y over-importation naman ng asukal at epekto nito sa mga lokal na magsasaka pinaimbestigahan sa Senado. Ayon kay Senador JP Ercito, nakakaalarma ang labis at hindi tamang timing ng importasyon. May shortage ba? Usually, ang pag-i-import ginagawa kapag may kulang. Pero kapag halimbawa wala namang kulang, sapat naman at normal ang sitwasyon, bakit may pangangailangan sa pag-import? Diyan kasi may mga kumikita Masyado niya itong pinabababa ang presyo ng lokal na asukal na kinalulugi ng lokal na industriya at mga magsasaka. Sa pamamagitan ng investigasyon ng Senado, sinabi ni Ercito na marerepaso ang mga policies sa sugar importation at mapag-aaralan ng timing at volume nito na napakahalaga yung timing. Markado! Panukalang batas na magbababa naman sa 10% ang kasalukuyang 12% na value-added tax o VAT sa mga produkto at serbisyo ay sinusulong sa Senado. Sa Senate Bill 2047 ni Senador Bam Aquino, amiyendahan ang umiiral na National Internal Revenue Code para maibaba ang VAT. Magreresulta niya ito ng agad-agad at pangmatagalang proteksyon sa middle class mula sa mga epekto sa bansa ng krisis sa Middle East at iba pang krisis sa hinaharap. Kapag naibaba ang VAT, mapapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, transportasyon, utilities at iba pang gastusin na magbibigay ng ginhawa sa middle class. Markado! Mungkayang suspindihin muna ang pagbabayad naman ng pension premium ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Pag-aralan pa ng Malacanang. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa kabila ng mga ginagawang hakbang ng dalawang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang epekto sa mga miyembro ng krisis sa gitnang silangan. Tinukoy ni Castro ang inihandang 60 billion pesos na financial assistance at benepisyo ng SSS para sa loan program sa kanilang mga miyembro, pensioners at employer. Habang sa GSIS naman ipinatutupad na ang Balik Ginhawa program na 3 buwang loan moratorium kung saan mahigit 297,000 na mga miyembro ang nag-qualify sa aplikasyon. Markado! Department of Agriculture nagbigay naman ng moratorium sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa pagbabayad ng mga utang. Ayon sa DA, alis na dito sa Administrative Order No. 2 Series of 2017 at sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung State of National Energy Emergency. Marami nang mag-apply para sa suspensyon ng mga borrower na may outstanding na utang hanggang 1 taon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na prioridad nila ang agarang tulong habang pinapalakas ang pangmatagalang access sa pautang. Markado! At pagpapatrolya sa mga karagatan ng Pilipinas magpapatuloy naman para matiyak na hindi magkakaroon ng cyanide fishing. Ito ang tiniyak ni BIFAR spokesperson Nazario Breguera sa gitna ng investigasyon sa paggamit ng cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Buti na lang na-discover ito ng mga tropa natin dyan. Dahil kung hindi, pwedeng magresulta po yan sa di magandang bagay. Sinabi ni Breguera na kumikilos ang BIFAR upang malabanan ng cyanide fishing na hindi lamang ilegal, kundi mapanganib sa karagatan at kalusugan ng mga tao. Bukod sa pagpapatrolya, maglulunsad din ng Information and Education Campaign ng BIFAR sa hanay ng mga Pilipinong mangingisda. Markado! At mga kapuso, yan pang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga
paalala. Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsyana naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Wala pa sa utak ko ang pag-aasawa, Emong. Itong relasyon natin, gusto ko maging pundasyon to para sa kinabukasan natin. Ayoko maging dahilan to para masira ang pangarap ko. Dapat alam mo yan. Suma sa puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado! Markado! 17 anyos na babae patay sa sunog sa Morong Rizal. Alamin natin ang buong detalye na yan sa ulat ni Olan Bola. Olan? Isang 18 anyos na babae ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isang establishmento sa Morong Rizal. Kinilalang biktima sa alias na Alessia, isang estudyante at residente ng Tomas Claudio Street, Sitio Paglabas sa Barangay San Pedro. Dapat nila nagsimula ang apoy pasado alas 5 ng umaga kamakalawa sa isang notary public na matatagpuan sa J. Pascual Street sa Sitio Paglabas sa Barangay San Pedro, Morong Rizal.
Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DCWB, dapat totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel, search lamang Super Radio DCWB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso at syempre, pagbate sa mga kapuso po nating palaging nakikinig. Mga maaga itong gumising sina Daniel Andrew, good morning. Nelson Malinaw, Sheroke, Luz Biminda Serot at Antonina Fangon. Ayan. Sina Ann Charmaine Sanchez at iba pa. Ayan. Pagbati rin kala Nanay Dorit, Nanay Grace de la Cruz, kay Tita Cora, yung mga kapuso po nating OFW na nakatutok sa FB Live at iba pa. Markado. Balik po tayo sa balitaan, 16 na minuto na makalipas siyang alas 3. International Criminal Police Organization o Interpol nag-issue ng red notice laban sa puganting si Charlie Atong Ang. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, inilabas ang Interpol red notice ngayong linggo. Isa niya itong global request para matunto ng mga otoridad ang isang wanted na individual. Si Atong Ang ay naharap sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Markado. Negosyanteng si Charlie Atong Ang namataan sa Calabarzon. Ayon kay DLG Secretary John Vic Rimulya, nangyari yan 2 linggo na ang nakararaan. Palipat-lipat umano ng iba't ibang pagtataguan si Ang kada 3 hanggang 5 araw para maiwasan na maaresto siya. Unang sinabi ng otoridad na nasa bansa pa rin si Ang dahil wala pang kumpirmadong record na nakalabas siya ng bansa. Ito kayang Calabarzon eh. Totoo na kaya ito? Nung nakaraan sabi, nag-Vietnam daw tapos dito daw sa Pilipinas ulit. Tapos ito sa Calabarzon. Mainam siguro no na ma-verify muna lahat ng impormasyon. 'Di ba? Kung saan ba talaga ang lokasyon nitong si Ang. Markado. Lifestyle checks naman sa 26 na miyembro ng Kamara na tinaguriang contractors o kongresistang kontratista ipinag-utos. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mismong kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nang galing ang utos. Sabi ni Clavano na investigative teams ng Ombudsman ang magsasagawa ng lifestyle check sa mga contractors. Unaan niyang nakuha ng Ombudsman ang kopya ng mga salain ng 26 na miyembro ng Kamara at may inaasahan na ikalawang batch pa ng salain request para sa iba pang kongresista. At parang medyo huli na yung lifestyle check ano. Pagka ganyan nakapagtakaw na yung mga yan. Mga ano yun mga sanay na eh. Pagpapalawig naman sa paghain ng 2025 Annual Income Tax Returns o ITR hanggang May 15, 2026, malaking tulong sa mga taxpayer. Para kay BIR spokesperson Brianna De Los Santos, iwas penalty at bawas pasanin sa taxpayers ang desisyon ng ahensya. Aniya, ang naturang extension ay batay sa Executive Order 110 o State of National Energy Emergency sa kita ng mataas ng presyo ng langis na dulot ng krisis sa Middle East. Dahil sa extension, matutulungan niya ang publiko sa kanilang cash flow dahil hindi magsasabay-sabay ang gastos lalo kung alanganin pa ang kanilang hawak na pera. Markado. Validity naman ng mga mag-expire na lisensya at rehistro ng sasakyan pinalawig ang bisa ng 3 buwan. Sakop nito ang mapapaso na lisensya at rehistro ng sasakyan mula April 2026. Ayon sa LTO, tugon ito sa kahilingan ng House of Representative Legislative Energy Action and Development Joint Committee kasunod ng idineklarang State of National Energy Emergency. Kasama rin sa pagpapalawig o extension ng conductor's license maging ang student driver's permit. Markado. Sa ibang mga balita, National Water Resources Board o NWRB inihahanda na ang mga dam at irigasyon sa bansa para sa mararanasang El Nino. Ayon kay Civilio David, Executive Director ng NWRB, posibleng kailanganin kalauna ng pag-regulate o pag-control ng alokasyon ng tubig sa mga user. Pero nilinaw ni David na sa ngayon, sapat pa ang supply ng tubig sa mga dam at hindi pa kailangang i-control ang alokasyon ng tubig. Gayunman nananawagan si David sa publiko na magtipid at maging matalino sa paggamit ng tubig. Markado.
Markado! Comelec pinalalahanan naman ng publiko na huwag kumagat sa mga nag-aalok ng assistance o tulong at naniningil ng bayad kapalit ng pagkuha ng voter certification. Babala ng Comelec, delikado ito lalo na't naglalaman ng personal na impormasyon ng voter certification tulad ng kompletong pangalan at address ng tirahan. Nilinaw naman ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na walang bayad sa pagkuha ng voter certification. Para makasiguro na ligtas ang mga mahalagang impormasyon, makipagtransaksyon lamang sa Comelec Main Office sa Intramuros at sa mga opisyal na field offices nito. Markado! PNP Police General Jose Melencio Natatis Jr. nagdeklara naman ng anti-hazing crackdown sa PNP Academy at lahat ng kanilang training unit. Ayon kay Natatis, ipinag-utos niya ang malawakang review sa training practices at accountability mechanism sa loob ng hanay. Bahagian niya ito ng zero tolerance standard sa lahat ng training centers nationwide mula recruitment hanggang specialized courses. Binigyan din ng PNP Chief na hindi excuse o palusot yung tinatawag na brotherhood o kapatiran para isagawa ang karahasan. Markado! Luzon Grid at Visayas Grid sinilalim na sa yellow alert kahapon. Sa bisyo ng National Grid Corporation of the Philippines, inilalim sa yellow alert ang Luzon Grid at ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Kala ko pa naman nung nakaraan walang pagtataas ng alert kahit yellow. Kasi nakadepende yan dun sa mga shutdown ng mga planta. Lalo kung hindi mga nakaschedule nagkaroon ng press conference sa NGCP. Ang binabanggit hindi naman nakikita na magkakaroon ng pagtataas ng alerto ang ngayong panahon po ng tag-init. Tapos ito, ilang araw lang nakalipas, yellow alert tayo. Nagsimula po yung yellow alert sa Luzon. Alas 4 ng hapon kahapon at tumagal lang hanggang alas 10 kagabi. Panawag ng NGCP inilagay sa yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para maabot ang requirement ng transmission grid. Markado! Samantala, Pangulong Bongbong Marcos tuloy-tuloy sa pagpapakitang gilas para patunayang nasa maayos sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Pagkatapos kasi mag-jogging at jumping jack, pagbubuhat naman ngayon ng 10 kilo ng bigas ang ipinakita ng Pangulo. Ginawa ng Pangulo sa gitna ng pamamahagi ng bigas sa 1,000 manggagawa sa lungsod ng Maynila. Tila ginawa itong ng Pangulo para pasinungalingan ang mga naglalabasang impormasyon sa social media na may malubhasang kalagayang pang kalusugan. Markado! Ilang grupo ay kinabahala naman ng pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at ng iba pang civic organization, hindi ito simpleng fake news. Seryosoan na lang paninilang ito nang nagdudulot ng kaguluhan, sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapahina sa Estado. Alam nyo naman yung mga troll Kahit hindi lamang itong issue ng kalusugan ng Pangulo, kahit na maliit na pagkakamali lang, pinapalaki ng mga yan. At talagang hahanap ng dahilan para pagwatak-watakin ng bansa. Gitang grupo dapat managot sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act at ng Revised Penal Code ang mga gumagawa nito. At yung mga gumagawa niya, mga profesional, yung mga troll farm. Ako, laki kaya ng bayad dyan. Diba? Yung mga troll farm kaya dapat yan ng mga maipasara. Dahil yung mga troll farm, meron na yan may mga script na yan mga naka-template na yan At sila ay may kanya-kanyang function. May iba doon, magpapa-rage bait. O kaya yung magpo-post ng nakagagalit, nakalilito. Tapos kapag may mga nag-comment doon at nakakuha ng atensyon ng publiko, doon po sila nananalo. Oo, kasi maliban doon sa bayad na sila, yung pagkumalat na yung maling impormasyon, nagtatagumpay yung kanilang misyon. Markado! Samantala, Ombudsman Jesus Crispin Remulla inaasang dadalo sa April 22 impeachment proceeding ng House Committee on Justice. Sa pulang balitaan, sinabi ni Ombudsman Miko Clavano na nagpahayag ng intensyon si Remulla na humarap sa naturang hearing. Sa ipinadalang sabina ng Justice Panel ng Kamara, ipinasusumite sa Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Clavano na handa ang Ombudsman na ilahad ang mga impormasyon na kakailanganin ng komite. Markado! Office of the Ombudsman Internal Affairs Board, nag-issue naman ng show cause order kay Assistant Special Prosecutor Attorney Ryan Ray Kilala. Pinagpapaliwanag si Kilala sa mga sinawalat ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Palawanag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, bakit ito ng proseso at paniniyak na mapanatili ang integridad ng tanggapan sa kabila ng mga seryosong paratang habang inaalam ang katotohanan.
Maalalang sinabi ni Madriaga sa pagdinig na may mga utos sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na maghatid ng pera kinakilala at dating Ombudsman Samuel Martires. Markado! Office of the Ombudsman planong ipatawag naman si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, layo nito na masuri ang kredibilidad ni Madriaga sa paraang face-to-face na pakikipag-usap. Pero sa ngayon, hayaan muna ng Ombudsman na dumalo si Madriaga sa mga impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ito ay para maiwasan anya na magulo ng Ombudsman ang sitwasyon, lalo tumitistigo pa si Madriaga sa Kamara. Markado! At House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hinamon si Vice President Sara Duterte na isauli ang lagpas 73 million pesos na halaga ng confidential funds. Itong halaga ng pera na disallowed ng Commission on Audit o COA mula sa confidential funds ng Office of the Vice President mula December 21 hanggang December 31, 2022. Ang kay Ortega, hindi barya ang perang pinag-uusapan at sa hirap ng buhay ngayon, inaasa ng publiko na ang bawat sentimo ay maayos na ipapaliwanag. Sakop ng perang pinababalik ng COA ang 69.78 million pesos na rewards at 3.5 million pesos na equipment expenses kasama ang mga lamesa, upuan, computer at printer. Markado! Samantala, DPWH target namang tapusin ng mahigit 4,000 silid-aralan para sa Department of Education ngayong taon. Ayon sa DPWH, nanatiling on track ang pagtatayo ng mga silid-aralan para sa kagawaran. Sa nasabing bilang 500 ang tapos na, 3,000 ang tinatapos pa habang may 2,000 ang nakatakdang matapos sa Hunyo. Sana pag natapos naman pasado dun sa itinakdang standard. May 1,000 naman ang target matapos hanggang Setyembre. Markado! At Department of Health na natili nakasuporta sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga umuuwing OFW galing gitnang silangan. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na bahagi ng kanilang partisipasyon ay ang pagkakaloob ng medical care at atensyon sa kalusugang pangkaisipan ng mga repatriates. Matilaan niyang gising ang kanilang mga tauhan anumang oras para bigyan ng payong pangkalusugan sa kaisipan ang mga OFW. Markado! At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan, mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado! Sa Super